Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Nako, mga kalingap Chumkar, mga kami Christian, paano na yan? Na ito si Krista ay may ibang crush. Paano na si Mikoy? Nagtapat na si Mikoy na crush niya si Krista. Pero sabi ni Krista, hindi ko ang crush ko. May iba akong crush. Paano na yan? Paano na kayo? O diba? So bago natin simulan na ating reaction, i-shoutout natin si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalingap Rab, lahat ng mga Kalingap Warriors, Kalingap Partners, charity vlogger, mga reactors, sa Karaba, Kariba, shoutout sa inyo lahat na sumusuporta sa ating channel. Shoutout sa inyo lahat. Sinundo nila si Krista kasi may gusto nila na surprise. Merong sponsor na para i-makeover si Krista para daw pagupitan or anong gawin sa buhok, pero napag-decision na nitong sa parlor, hairstylist na hindi daw pwede i-rebond kasi bata pa. Ang gawin lang daw is treatment. I-treatment yung buhok niya kasi medyo dry. Pero tingnan natin ang buhok ni Krista, hindi naman siya dry. Straight pa rin siya, itim na itim. Diba? May mga konti lang siguro na dry, katulad ng buhok natin, very dry. Kulang ng hot oil. So, hot oil natin, maghanap din tayo ng sponsor. Sponsor na natin ng coconut. Coconut tree. Joke lang. Coconut tree. Mabaho yun. So, ito nga mga kalingap, reaction na tayo. Hay nako si Mikoy. Kakasimula pa lang ng vlog kanina, hindi sila okay. Ito, pagpasok nila ng parlor, si Krista ang honey ko, in-introduce niya sa parlor lista. Si Krista ang honey ko, honey daw, honey, my love, so sweet. Nako. Hindi daw gagalawin ng buhok ni Krista dahil sabi ni Mikoy, maganda si Krista sa mahabang buhok. Ito naman si Krista, may naalala ka ta. Ano daw? Parang may alam ako kasi mahabang buhok nun eh. Mahilig si Mikoy ng mahabang buhok kasi yung may alam ako, yung nakita ko mahabang buhok nun. Oh, yung ganda ng buhok ni Krista. Talaga maganda. Hindi pa nagsisimula ang ribbon. Itong treatment, sabi ni Mikoy na, siya na daw gagawa. Pero sabi ni Krista, nako, paglalaman mo naman ang buhok ko. Habang tumatagal daw, sabi ni Rab, ito si Krista ay gumaganda. Sa tingin ko rin, no? Kasi habang tumatagal, siyempre, continue ang buhay, continue ang araw, taon, siyempre, nagmamatured. Ito si Krista. Sa totoo lang, maganda siya, no? Maganda si Krista. Nung last year, para siyang nini. Ngayon, para siyang, tingnan ko sa vlog, para siyang 18, 19 years old. Kasi kung itabi siya kina Carla, kina Fiancé, parang kasing age. Parang hindi siya mukhang 15. Matured na siya tingnan. So, mga bata ngayon, mabilis mag-mature. Noong panahon na yun, 18 ka pa, parang 10 years old pa yung isipan at panggalaw mo. Ibang-iba noon. Ngayon, matured na yung mga 10 years old. Marunong na sila sa mga bagay-bagay dito sa mundo na magiging dalaga. So, habang sinashampuan si Krista, nakita ko yung nakahiga dyan sa shampoo shower. Na-focus yung mata niya. Curve ang kanyang pilik. Hindi siya extension, talagang curve ang kanyang pilik mata. Makapal ang kilay. Yung skin niya is parang si Carla na medyo may mga buhok konti, no? Yan ang mga magaganda. Straight ang buhok. Tumataas ang kilay. No? May pagkasupladita, pero hindi naman suplada. Subukan ko, hindi ako marunong. Ayan, konti, marunong na ako. Ganda talaga ni Krista mga kalingap. 3 hours, no? Ang tagal ng treatment. Totoo yan. Ang tagal ng treatment sa parlor ka. No? Ang tagal ng treatment. So, yan. Abang tinagtitreatment, pinauna si Mikoy para mag-reserve ng mag-order. Kasi may sponsor ng kain, dinner, dinner or lunch. So may sponsor na sa book ni Krista, may sponsor pa na makain. Oh, di ba? Sana all. Grabe talaga yung excitement ni Mikoy. Parang gusto niya pumasok sa loob dahil nung marinig niya na patapos na, gusto na niya pumasok sa loob, gusto niya makita. Kaya sabi ni Jomar, lalis ka na, umorder ka na, makikita mo mamaya si Krista. Kaya yun, tapos na. Pumunta na sila doon sa restaurant kung saan umorder si Mikoy. Bumaba si Krista sa sasakyan. Nako, para siyang nung kabataan pa ni Lucy Torres sa shampoo na Lux. Ang haba ng buhok, ang itim. Kanina nanonood ako ng yung kay Kuya Chito Chat or Mok. Itong si Lucy Torres. Yung sa paano sila nakita ni Richard Gomez. Ang haba ng buhok, ang itim nung siya maging model na ng Lux shampoo. Ako, nakita ko dito sa buhok ni Krista. Ang itim ng buhok. Ang ganda. Talaga ito si Krista. Kung makita ito siya ng mag-endorse ng shampoo, makita siya sa endorsement industry, mga product. Bagay ito kay Krista ang shampoo, conditioner. Pwede siya kunin na model. No? Sana. Si Queenie kaya, parang hindi pa nagsisimula, no? Di ba, mayroong kukuha sa kanya na i-endorse na ng isang produkto, parang hindi pa, wala pa tayong napapanood at narinig. Wow, Krista, mapapasa na all ka lagi. Pag ito si Krista nakita natin sa ganitong haba ng buhok.
Kaya ito magandang tanong, sabi ni Kalinga Prab. Anong ginagawa mo pag may mga umaligid-aligid sa'yo? O, ang sagot ni Krista, hindi ko sila pinapansin dahil focus ako sa pag-aaral, gusto ko makatapos. O, yan ang magandang sagot. So, wag natin pansinin, wag niyo pansinin, mga Kalinga Angel, yung mga normally may magka-crush sa inyo kasi magaganda kayo. Wag lang pansinin, pero wag lang naman snobbish na hindi mo papansinin na classmate mo, wala lang. Pag ngumiti, hi Krista, ngiti lang. Kung magliligawan kayo, doon ka na magsasabi na, ay hindi po, focus po ako sa pag-aaral, ayoko mo na magka-jowa, ganon, no? So, pag naman nito hindi ka papansin sa sabi nila, snabera ka, ang hindi papansinin, yung panliligaw. Huwag bigyan ng oras kung may nagliligaw sa'yo. Huwag sagutin, yun ang ibig sabihin. Naku, speechless si McCoy nang makita si Krista. Parang wala siya masabi. Umaasa naman ang kilay ni Krista. At sabi niya, ganda-ganda mo. Akala ko ba, mukha ko, amoy akong biik, parang ganon. Pero sabi ni McCoy, sobrang ganda mo ngayon. Sa itsura mo, parang ang bango-bango mo, ang ganda-ganda mo. Parang gusto kitang kantahan, abang papalapit sa'yo. Oh, nako, ito naman si Mikoy, nagsimula na naman magpa-cute. Yung speechless siya, nakatingin kay Krista. O ngayon tahimik ka. Anong masabi ni Mikoy? Ang ganda mo na, ang ganda mo talaga. Mas may gaganda pa pala. Parang ganun ba? Ang napakaganda mo. Lalo kung ganda, parang ganun na ibig sabihin ni Mikoy. Di ba ito si Mikoy mahilig mag-asar? So ngayon, parang wala siyang panahon mag-asar kasi wala siyang makitang mali kay Krista kasi, di ba? Minsan inaasar niya na amoy biik, mga ganun. Alam natin na binibiro niya lang si Krista. So sa ngayon, ang makita niyang beauty ni Krista is, wala siyang makitang mali. Ito talaga si Mikoy, noon pa yan na may gusto niyang sabihin kay Krista, noon pa yan, pero hindi niya masabi-sabi, kasi parang hindi siya binibigyan ni Krista ng chance na masabi. Ito ata si Krista, may clue ata siya kung ano sasabihin ni Mikoy, kasi tuwing may sasabihin si Mikoy, iniiba niyang topic, tingnan mo yun, ano yun, mga ganon. So siguro may clue siya, may feeling siya kung anong sasabihin ni Mikoy, kaya kung may sasabihin si Mikoy, iniiba niyang topic. Mga ilang episode na, ganun talagang ginagawa niya, pero hindi talaga natin alam kung anong sasabihin ni Mikoy noon pa, di ba? So dito, iwan ko anong sasabihin ni Mikoy, abangan natin. Doon din sa yung nagkantaan sila dun sa bagasbas na may humihintay na sunset na yung sinurprise siya sa amansari nila na may mga balon sakyan. Meron siya sasabihin. Ang sinasagot ni Krista, gutom na ako, kain na tayo. Parang ganon. Pero alam niyo sa totoo, kasi may pagka-script dito, di ba? Pero kung sa totoo, nagmahiya tayo sabihin sa lalaki na gutom na ako, kain na tayo, di ba? Siguro kung best friend kayo, gutom na ako, tara kain na tayo. Pero yung ganito na feeling mo yung lalaki may gusto sa'yo, hindi kayo magjowa, hindi naman kayo talagang friends na matagal, na nagsisimula pa kayo ng love team, mahiya ka talaga na sabihin mo na gutom na ako, di ba? So, I don't know, kasi sa tingin natin ito, may halong scripted, di ba? May halong scripted ang love team nila. Parang, siyempre, alam niyo naman na nakikita natin, di ba? Kasi hindi pwede talaga ang love team. Ito ay tandem lang. Tapos nakikita natin, medyo si babae, si Krista is bata pa, ito si Miko is, medyo yung edad niya is adult na, so hindi talaga pwede love team. So, makita natin na may pagka-scripted talaga ito, no? So, may mga sarili silang linya, at may sarili silang linya, at siyempre may pinag-uusapan yan sila. Wala siguro nagsabi si Kalinga Prab na ito sabihin niyo, ito gawin niyo. So, itong dalawang nag-uusap, itong gawin natin, ito ang sasabihin ko. So bahala ka na ano isagot mo, no? Kasi hindi naman gumawa si Rab ng script na okay, camera action, wala. Sila lang binibigyan, mag-usap kayo. Kayo na bahala kung anong gagawin niyo. Andito lang ako para manood. Ako na bahala mag-edit. Parang ganun po. So, hindi talaga nasabi ni Mikoy. Kasi pag si Krista is, sinisingit niya, gutom na ako. So, ngayon, pagkatapos ng kainan, tinanong ni Krista, ano yung sasabihin mo? Sabihin mo na. So, kung nag-usap dyan, ibaba mo yung kilay mo. Kasi, ano sasabihin mo? Yan, bumaba ng kilay natin. Ano sasabihin mo? Ibaba mo yung kilay mo. Alam mo ba kung bakit minsan tumataas yan? Kasi para akong kinakabahan. Sabi ni Krista, ibang feelings ko. Ano ba talaga? Ano bang sasabihin mo? Taas naman ang kilay. Kayo, marunong kayo magpataas ng kilay. I'm sure may marunong sa inyo, no? Ayan, ganyan lang. Kailangan maging supladida tayo para tumaas ang ating kilay. Hirap talaga. Pero hindi niya masabi-sabi agad. Sabi ni Mikoy na
may balak kang ano. Then, ang feeling talaga ni Krista na aasarin, pero wala talaga. Wala talaga. Hindi na mapapapigil si Mikoy. Sasabihin na niya talaga kahit anong, kasi kung ano daw na nasa isip niya, sasabihin niya. Pero feeling ni Krista, aasarin siya. Kaya ito, sinabi na ni Mikoy, sasabihin niya kasi nung makita niya si Krista, kapakaban ng dibdib niya, tumitibok-tibok ang puso niya para natang sasabog na mayong bulkan. Hindi pa sumabog ang mayong, noon pa sumabog ang bulkan, Taal Bulkan, hindi pa sumabog. So ano ba talagang sasabog ngayong gabi? Dahil itong si Mikoy, hindi na makakapagpigil. Gusto na niya sabihin kung anong nasa isip niya at sa kanyang puso na ano daw, kinakabahan. At akala ni Krista is inaasar. Aasarin. Kaya ito si Mikoy, Krista, crush kita. Uy. Ang mata ni Krista parang, si Mikoy naman, mapapakamot na naman siya sa kanyang ulo. Kasi, talaga naman, no? Bakit ano ba? Siguro, may binabala ka na naman. Hindi kita asarin. Hindi ka asarin yung ngiting mo na yan. Eh, paano ba naman kasi kanina? Yung kabog ng dibdib ko, ang lakas eh. Ano kayo ibig sabihin nito? Tinabolam na naman ako. Alam mo, Hindi nga maasarin kasi. mo na naman ako Krista, ngayon. crush kita. Ha? Isang beses ko lang sasabihin yun sa'yo. Alin? Hindi ka na naman nakikinig. Ganda dito, no? May sinasabi ako sa'yo. Hindi ka nakikinig, isang bisis ko lang sasabihin ito sa'yo. Pero feeling talaga ni Krista na pinaprank siya. Ano ba sasabihin mo? Pinaprank mo ko eh. Hindi kita pinaprank. Tumingin ka sa mga mata ko. Hindi kita pinaprank. Tingnan mo, basahin mo ang aking puso, basahin mo ang aking mata. Mukha ba ako nagbibiro? Kunti. Sabi ni Krista, kunti. Narinig pala ni Krista. Pakunwari narinig. Hi, baka nakalimutan mo yung bawal ma-in love. Hindi to love team, tandem lang. Tama naman, Mikoy. Ginawang roles na yan, bago simulan ng vlog, ang napagkasunduan, hindi love team, tandem lang ito, bawal ang mangili. So, okay lang, Krista. Hindi ka man liniligawan eh. Ang sabi lang niya, crush ka niya. So, okay lang yun. Maganda ka kasi. Sexy, matalino. So, normal na may magkaka-crush sa'yo kahit sinong lalaki na binata. Magkaka-crush sa'yo. Siguro kahit 10 years old, may nagka-crush sa'yo. Normal yun. Di ka pa naman liniligawan. So, huwag ka matakot sa in love, na bawal ma-in love. Kasi hindi ka pa liniligawan ni Mikoy. Crush ka lang daw ni Mikoy. At ito sabi ni Mikoy na, sa bagay, baka ngayon ito nararamdaman ko, mga susunod na linggo, susunod na buwan, taon, wala na. Normal yan, no? Na, kahit sa real talk, sa buhay, minsan may crush tayo. Minsan, nawawala din yung crush natin sa isa't isa. Kasi minsan, nag-feed yung crush. Diba? Crush natin siya. Pero alam niyo ba yung crush natin? Minsan, may crush tayo na habang lagi-lagi natin nakikita yung crush natin. May tao na habang tumatagal, crush natin isang tao. Nawawala na. Parang naubos na yung pagka-crush mo. Parang busog na busog ka na. Tapos na yung pag-crush mo. Mayroon din minsan na crush na habang tumatagal, crush mo yung tao hanggang nafu-fall ka, na-in love ka sa isang tao. Pero in-insist talaga ni Mikoy na bihira lang na siya makakita ng katulad ni Krista, no? Sa bagay, ito si Krista is, bihira ka lang makakita ng ganyang edad, no? Na galing kumanta, sumasali sa mga beauty contest, matalino rin. Wala pa tayong nakitang mga academic awards sa bahay nila kasi hindi pa na-vlog. Kadalasan vlog is doon sa babuyan. Wala pa nakitang vlog sa bahay nila, may mga academic awards. Hantayin na lang natin, baka may mga ribbon, medals yan si Krista. Pero nakita natin sa galaw ni Krista is matalino rin siya. At yun, ito yun, no? So, napunta sa kantahan na naman ng dalawa. Kumanta si Krista, kinantahan niya si Mikoy. Ito naman si Mikoy, kinantahan naman niya parang nagka-duet sila. So, itong tandem ng dalawa, siyempre sagutan sa pamamagitan ng awit. Yun nga sabi ni Krista na, may mga backup ka. Ngayon, ang backup ko, meron naman ako backup. Pinakilala niya backup niya. Ito dumating si David. Alam natin ito si David is magaling mag-gumitara. Delikado nito kasi ang awit ni Krista, parang lyrics niya doon sa NS, ako ay may lihim na pagsinta. Parang may gusto rin siya dito, no? So, si Mikoy naman is parang kinikilig at napapangiti kasi feel niya ang awit ni Krista is para sa kanya. Ay nako, Mikoy, huwag ka muna mag-assume. Hindi pa tapos ang content na ito. So, content lang, joke lang po mga kalingap. Napapansin, meron bang makapagsasabi, inisip kita, at mayroon bang may alam na laging hinahanap ka, kung ako
ba yung sagot mo? So, dito, magandang kwento kasi ito. Abang siya kumakanta, nag-duet si sa kanya, si Mikoy. Kung meron ba makakapagsasabi na iniisip kita, siyempre kinikilig si Mikoy, alam niya awit, siyempre lulugtungan niya awit, makikipag-duet. Oh. So, ito, nag-duet na sila ng Forevermore. Napansin ko kay Krista, yun ang sabi ko na scripted kasi siyempre, nag-uusap yan sila nung kakantahin nila, oh. Tumitingin si Krista ng kanyang, cellphone, lyrics. Lyrics. So, Forevermore. Pero magpansin natin yung mata ni Krista is medyo may pagkasuplada pa rin siya kay Mikoy ng kunwari. Stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace. In a corner of night, I just can't believe that you are mine now. Wala pa ha. Tingnan daw ang video next. Forevermore. Sabi ni Krista. Ito talaga, no, bata pa talaga si Krista. Medyo may pangasar. Ay. O, to. Marunong si Krista. Ang kanta niya, yung I just can't believe you are mine. Simple na sasagot ni Krista. Agad-agad. Totoo naman. Hindi pa tayo. Yung iyo na ako. Parang mga ganon. Wala pa talaga. I just can't believe that you are mine now. Agad-agad. Agad-agad talaga. Pero mga kalingap, kung napansin nyo, ito may mga bagong, yung mga coach, no, dagdag sila sa pampatawa kasi wala si Arjon. Ito si Mario, sino pa yun si coach, sino ba yun yung dalawang coach? Naglalambingan sa dalawa, yung bagong kasal, nagalit siya kasi nagpabakla-bakla yung isang coach. Nakakata si good vibes, wala si kasi si Arjon na magpapatawa dito sa vlog na ito. Yung mga coach ngayon, ang kapalit, di ba si Ato doon sa Chumcar, dito sa naman si Mikres, itong mga coach, ang mga komedyante dito sa Mikres. Talaga, makulit si Mikoy, tinatanong niya si Krista anong reaction doon sa sinabi niya na crush niya si Krista. Parang kino-corner na si Krista, nasagutin mo na, anong reaction mo. Ito si Krista parang ayaw pa rin sabihin, makulit si Mikoy. Ngayon, anong sagot ni Krista, mga kalingap? Mga kamikris dyan. Pero yun nga, makulit siya. Kung ayaw mo sabihin na nakaharap, tumalikod ka, sabihin mo, nakikita ko sa mata mo, nakikita ko sa mukha mo, nakikita ko sa galaw mo, part 6 pa lang, may crush ka sa akin, ano ba? Sabihin mo na, may crush ka sa akin, oh. Pero ito talaga si Krista, dinideny niya, wala naman akong dapat sabihin sa'yo. Wala talaga. Ganun yun, abang nagjujuit, tapos nawala ka sa linya, dahil nakatitig ka, nawala ka sa linya, may crush na pala yun. Kasi sabi ni Mikoy, habang tayo kumakanta, nakatingin ako sa mukha mo, nawala ka sa linya, kaya alam ko na yun, kuha ko na may crush ka sa akin. Ganun ba? Isa ba yung sign yun na pag nawala ka sa linya? May crush sa'yo. Natawa tuloy ako dito. So ito, hindi na, ayun na, napagod na si Krista sa kulitan ni Mikoy na may crush ka sa akin. Anong sagot? Hindi ko ang crush ko. Wala akong crush sa'yo. May iba akong crush. Yun ang totoo. Ang mukha ni Mikoy ay nahilaw, natamini. Tumalikod, tumingin sa labas. Pumasok si Krista doon sa loob. Kasi siyempre unboxing, meron na yung babasahin ng mga sponsor, mga sobre. Ang dami-daming sponsor mga kalingap, no? Ito sa Mi Christine, umuulan ng blessing sa dalawa. Pati cameraman, P-boys, itong mga coach, binigyan, pati si Kalingap Ra, binigyan din, no? Si Tata, si Maria Ligaya, hindi lang ang Nico at Chris ang binigyan ng mga sponsor, pati mga cameraman. So, di ba? Nakakatuwa po na itong mga sponsor nandiyan pa rin tumutulong sa love team. Sa tandem ng Mikres sa Kalingap. Ito si Kalingap Rab yung natanggap niya, binigyan niya sa coach. O di ba? Ang laki ng blessings. At yun nga, nakakatuwa dahil ito si Krista is natutulungan din ngayon na sa pag-aaral niya, meron na siya na si savings, no? Na if time comes na need niya, kailangan niya ng pera, meron na siyang pera. Wala. Hindi, wala nga akong aamin. Ano mga aaminin ko, di ba? Ang tagal ko na nararamdaman. Di mo lang sinasabi, pero pinapakita mo sa akin. Anong mararamdaman? Wala naman akong gustong sabihin sa'yo. Nakikita ko sa mga mata mo. Wala. Nakikita ko sa pananalita mo. Wala sabi. Sa pagkakatanda ko, part 6 pa lang. Part 6 pa lang nung tinitigan kita tapos nawala ka sa kanta mo. Doon pa lang alam ko na eh. Alam mo? Alam ko din. Alam ko talaga. May iba akong gusto. Pero nakakata dito Kalingap kasi parang bata si Mikoy na nagdadabog. May crush na si Krista. May ibang crush.
Di ba? Pero anong sabi ni Kalingap? Ano ba? Ito ba yan? Sabi ni Rap na sa susunod pag-usapan kasi babasahin na itong mga bigay gift. Pero lang Kalingap no, bago tayo mag-end, may napansin ako, yung iniinom ni Krista na juice, minimix niya, tinabi niya, parang tinabi niya kay Mikoy, si Mikoy ang uminom. Hindi naman pinakita na uminom si Krista tapos binigay ni parang tinabi doon kay Mikoy at inumin ni Mikoy. Pero yung makapagtataka kami sa nasa kamay niya mismo, minimix, tapos yung inusog niya doon, kasarap ni Mikoy, tapos si Mikoy ang nagpatuloy mix abang yung may sinasabi siya kay Mariligaya. So baka siguro na-misinterpret ko lang yung tingin ko kasi baka siguro tinabi kasi yun nga, may mga box na may mga parcel na nabubuksan, iba ka matapon. No? Yun nga siguro ang tama. Kaya tinabi baka matapon. Kasi kung ano nung sinasabi. Hindi nga, totoo ba yun? Mabuti pa, sa sunod nyo na lang pag-usapan yan. Kasi andito may mga Ayan, so itong paper bag na ito is for Krista from So yun nga mga Kalinga, thank you sa panonood nating vlog. Shoutout sa lahat. See you in my next reaction video. Bye for now. Shoutout sa mga Jumcar fans for life. Solid Jumcar supporters, mga marathoners. Siyempre, Jumcar 23. At sa mga silent viewers, Karipa shoutout. At ang presidente ng Karipa Virador, Florida TV, shoutout Jumar Carla. Tuloy-tuloy ang pag-suporta sa kanila, marathons. At don't skip ads. Bye-bye. God bless and keep smiling.